Ikalimang taon ng dakilang kaharian ng Feng. Ang reyna ina ang namamahala sa kaharian. Pagkatapos umupo ng bagong emperador, marami ang hindi nasisiyahan. Puno ng panganib ang korte, mula sa mga ministro hanggang sa harem. Inay, narito ang inyong anak upang maglingkod at painumin kayo ng gamot. Huwag. Huwag niyong inumin. Tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Mga tauhan. Sa reaksyon ni Eunuko Jayang, baka may laso ng alak na ito. Arf. Laosi, bagamat hindi kita tunay na anak, ako ang naglagay sa iyo sa trono. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Ano ang gusto ninyong gawin? Magagawa ninyo ba akong saktan? Inay, sa susunod na buhay na lang po ako makakapaglingkod ng maayos sa inyo. Ha 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 ha. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Ha 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 ha. Paano ako napunta rito? Yikinyaw, naglolokohan ka pala sa likod ko. Naglolokohan? Ano nang nangyayari? Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng aming mga magulang na ipinagkasundo tayo noong bata pa, sino ang gugustuhing makipagkasundo sa isang tulad mong tanga? Hindi ko akalain na gagawa ka ng ganitong kahihiyan. Tanga ako. Titignan ko kung sino talaga ang kalaguyo mo. Tito, Ginoong Jayang, sobrang lamig kagabi. Paano ako napunta sa silid tulugan ng bisita? paano nakakapagsalita si Ginoong Jayang? Paano kayo napunta sa bahay ko? Ah, Tito, kagabi kasi sa hapunan, ginamit ko yung kutsara ng kapatid niya. Uminom lang ako ng isang subo ng sabaw. Ano nang malaki doon, tapos itong tanga, umalis pa ng bahay. Hinahanap ko siya. Alam na. Umalis ka. Ah, Tito, aalis na ako. Hoy, Ginoong Jayang. Pinatay ka rin ba ng ikaapat? Yikinyaw, umalis ka rin. Mag-ingat ka. Huwag mong isipin na dahil patay ka na ay pwede mo na akong bastusin. Simula pagkabata, bigla-bigla na lang talaga siyang nagkakaganyan. Hayaan mo na. Nasa langit na ba ako? O muling nabuhay ako? Paano mo ginawa yan? Paano naging tito ko ang nasa kwarto? Hinahanap kita para pag-usapan to, yung tao na inayos ko kagabi. Pagbalik niya, nakasalubong niya si Ginoong Jang na lasing. Kaninang umaga lang sinabi sa akin na hindi natuloy. Ang plano ko, humanap lang ako ng lalaki, ipapasok sa kwarto ng tanga. Para may dahilan akong mag-back out sa kasal. Pero ngayon, wala akong lakas ng loob na sabihin to. Hindi ba't maganda yun? Pwede mong gamitin yun para humingi ng pabor kay Ginoong Jang. Anong Aja at Yunuch? 2023 na ngayon. Di ba 5 taon na tayong naka-lockdown? Sabi ko sa'yo, huwag kang magbasa ng mga librong yan.
Ang Defeng ay 1,000 taon na ang nakalipas. Dafeng Empress Dowager. Ito na kaya ang pag-ibig pagkatapos ng 1,000 taon? Tumigil ka. Suotin mo muna ako bago ka umalis. Hoy, ikaw. Yekinyaw, huwag mong isipin na manlalandi ka sa akin. Hindi ako interesado sa'yo. Ano nang gagawin ko sa isang eunuko? Sige, kung kaya mo, lumabas ka ng ganyan. Ha? Kakaiba naman ang itsura ng damit na ito. Paano ba ito isusuot? Ate, sunduin na kita para umuwi tayo. Dinungisan mo si Ginoong Jiang. Paano ka pa nagtatagal dito? Eunukong Jiang, hindi ko gusto ang babaeng ito. Palayasin mo siya. Ate, umuwi ka na. Huwag kang magpahiya dito. Sino nagsabing ikinahihiya si King Yao? Lola Chen. King Yao, matalik na magkaibigan ang lola mo at ako. Ito ang iyong pangalawang tahanan. May nakalaan ng kwarto para sa iyo ang lola. Pwede kang tumira dito anumang oras. Salamat po, matanda. Nga pala, bakit kayo sabay na bumaba ni Yunting? Nakakainis kung magsalita yan. Hindi ka ba niya inapi? Mabait naman siya. Sayang lang, yunuko siya. Ano? Hindi ko inakalang hindi pala kaya ni Tito Jiang Qiuling. Anong sinasabi mo? Naku, apo, bakit ka nagagalit? Alam mo naman ang tungkol kay King Yao. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya. Malugod po ninyong tinatanggap ang balitang kasalukuyan. Eunach Jiang, tawag sa'yo, tawag sa'yo. Noong nagpapatayo ng gusali ang Jiang Group, natuklasan nila ang libingan ng isang inang reyna mula 1,000 taon na ang nakalipas. Ang libingan ng inang reyna. Ang espadang ito ay ang Chengying Jian. Ayon sa alamat, ang sinumang mapagkalooban ng espadang ito ay maaaring maglakbay sa pagitan ng mga panahon. Ngunit alamat lamang ito. Sa kasalukuyan, ang Jiang Group ay nag-a-apply upang kolektahin ang lahat ng artifact mula sa libingan. Baka ang pagdating ko rito ay may kinalaman sa Chengying Jian. Lene. Nakita mo na? Huwag kang inang reyna ng inang reyna dyan. Maaga ang namamatay ang gustong maging inang reyna. Eunach Jiang, kunin mo ang Chengying Jian ng inang reyna. Gaganti ang inang reyna sa ika-4 na anak na walang galang. Ang inang reyna ang magiging emperatrice. Masyado kayatang nanonood ng comics. Qiuling, matagal na kitang sinabihan na dalhin si King Yao para magpatingin. Lagi mong sinasabing wala kang oras. Ngayon, tingnan mo. Lalo na siyang naguguluhan. Tagapangasiwa Jiang, kunin mo agad ang Chengying sword ng inyong lingkod. Bakit hindi mo pa kunin ang gamot niya? At itapon mo na rin yung comics na yan. Opo, tagapangasiwa Jiang. Mas mabuti pang maging pipi ka na lang. Para kahit papaano, susunod ka sa sinasabi ng inyong lingkod. Hindi ba't susunduin mo ang inyong lingkod? Bakit hindi pa tayo umalis? Ay nako, bakit ba ako sumasagot ng opo? Tagapangasiwa Jiang, pagdating sa etiketa, kailangan mo pa ring matutunan ng mabuti. Ulitin ko. Huwag mo akong tawaging tagapangasiwa. King Wen, ang bagay tungkol sa iyo at sa tito ko, hindi ko sasabihin kaninuman. At saka, talagang hindi rin ako magpapawalang bisa sa kasunduan natin. Tama. May kasunduan pa rin tayo. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko, maging general manager ng Jiang Group. Kausapin mo ang tito ko at gawin mong mangyari ito. Tapos kalimutan na natin ang lahat. Mananatili ang kasunduan. Gusto pang umasenso gamit ang kasunduan. Talagang hindi maaasahan ang mga lalaki. Mas mabuti pa ang isang lalaki. Kung sa tingin mo ay mahirap, pwede namang hindi general manager. Vice President. Vice President na lang, pwede na yan, di ba? Nakakadiri ka talaga. Yekinyaw, ikaw ang nagpilit nito. Walang modo. Alam mo pang umuwi.
Kiuling. Nag-inom lang naman ng sabaw. Nang magkasama kayo ni Hiki, nagdadabog-dabog ka na at nagwawala, at tumakas ka pa tumira sa bahay ng mga Jiang. Wala kang hiya, may hiya pa ako. Papa. Huwag mo nang pag-alitan si ate. Kasalanan ko ang lahat. Akala ko kasi, Kuya Kiyuling, bilang asawa na niya. Magkakapamilya na tayong lahat. Papa. Kapatid. Gago. Asawa niya. Palang pala, patago kayong nagkakagusto sa isa't isa. King Wen, huwag kang magkalat ng chismis. Mangiinsulto ka pa sa dangal ng kapatid mo. Papatayin kita. Walang hiya. Sino ka? Hindi basta-basta ako mapapalo ng isang katulad mo. Dad, okay ka lang ba? Ye Chingwen, naglakas loob ka pang saktan si Dad. Walang hiya. Tito Ye, huwag po kayong magalit. Si Kinyaw kasi wala naman siyang ginawa kundi hindi umuwi sa gabi, inaapi ang kapatid niya, at sinampal ka pa. Ye Chingwen, sa pamilya namin, walang anak na walang utang na loob na katulad mo. Ngayon din, kunin mo agad ang gamit mo, at lumayas ka sa bahay namin. Kapag nakabalik na ako, papatayin ko ang buong angkan mo. Ikaw. Hindi ka ba kakauwi lang? Bakit nandito ka na naman? Hindi ba't sinabi ni Lola? Ito ang pangalawang tahanan ko. Kung hindi maaasahan ang mga lalaki, ang mga yunuko siguradong maaasahan. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Yunuko. Yunukong Jayang. Yunukong Jayang, buksan mo ang pinto. Hindi na ako mabubuhay nito. Aray, Yunukong Jayang. Sa gabi na madilim at mahangin na ito, at umuulan pa ng malakas, hindi mo pa talaga ako papansinin. Gusto mo ba akong patayin sa lami? Yunukong Jayang, buksan mo ang pinto. Protektahan ang inyong hari. Ay, bakit hindi ka tumulong sa akin kanina, hamak na alipin? Gusto mo pa bang pumasok sa loob? Ay, Sir Jayang, dali-dali, dalhin mo ang aking mga bagahe sa kwarto. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Ikaw. Hoy. Sir Jayang, itong malaking bakal mo, nakakatuwa naman. Gusto mo ng ubas? Mahal na hari, mas matamis ba ang ubas na ito o ako? Siyempre ikaw ang mas matamis, mahal kong consort. Hahaha. Walang hiya kang alipin. Dalhin siya at patayin. Hala, mahal na hari, bihira lang akong magkaroon ng ganitong biyaya ngayon. Palayain mo na siya. Sige, susundin ko ang sinabi ng aking Aifei. Patawarin mo na siya. Tumigil ka. Nasugatan ang kamay mo. Gamitin mo ito para magbenda. Ano ba yan, kalat-kalat? Biglang may naalala ako. Isa pa pala akong yunuko. Kakain ka ba? Sagot po sa taihaw niyang-niyang, hindi po ako kakain. Hindi masarap. Hoy, Libo, ano yon? Jiang Zong, matagumpay na nakuha namin ang Chengying Jian. Sige, alam ko na. Narinig ko na nasa iyo ang Chengying Jian. Ibigay mo sa akin agad. Lene. 130 milyon, basta-basta mo na lang hihingin. Ang ganda ng pangarap mo. Halika rito. Bakit? Wala ba akong karapatang mangarap? Sumunod ka. Kapag ibinigay mo na sa akin ang Chengying Jian, pagbalik ko, aayusin ko na. Si Lao Si ay tiyak na magtatalaga sa iyo bilang Juki Ansui.
Sa ilalim ng isang tao, sa itaas ng libu-libong tao. Alanan, Anti-scam app, dinownload ko pa rin. Ano ba ang ginagawa ko? walang oras para mag-antay. Bilisan mo at kunin mo ang Chenging Giant para sa akin. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Kung gusto mo ang Chenging Giant, pwede rin. Halika at magtrabaho ka sa Gemshy. Sino ang hahampasin? Ang ibig sabihin ng magtrabaho ay gumawa para kumita. Imposible na hindi ako magtrabaho. Katawa-tawa. Ang sinasabi mo ay hindi mahalaga, halika na. Sinabi ko na hindi ako pupunta. Buti na lang, nakaiwas ako ng mabilis. Maniwala ka o hindi, tutunawin ko ang Chenging Giant. Gagawa ng malaking kawaling bakal. Naku, tutulungan kitang tumayo. Kung gayon, sabihin mo, anong trabaho ang bagay sa akin? Samantalahin ang iyong mga kalamangan. Anong kalamangan? Kagandahan? Kayabangan. Paano ako magiging isang babaeng nagbebenta ng aliw? Ngayon, malamang nakabalot sa dyaryo si Ye Qingyao. Natutulog na sa ilalim ng tulay. Hoy! Ano, nagsasama na sa iisang bahay si Ye Qingyao at si Ginoong Jiang. Ano? Jayang Gonggong, buksan mo ang pinto. Hindi ko hahayaang mangibabaw sa akin ng isang tanga. Hoy, Zingy. Kung hindi ka pa babalik, maaga na si Ginoong Jiang ng isang sirena. Alam ko na. Ye Qingyao. Tignan natin. Gusto kong makita, sino ba ang babaeng manlolokong naglakas loob na agawin ang aking nobyo? Binibini, mabigat ang sakit ng inyong ama, malapit nang mawalan ng hininga. Buisit, bakit ganito kaluma ang katawan ko? Kailangan kong mahanap ang Chenging Sword. Lolo. Kamusta, mga manunood? Maligayang pagdating sa news update. Lolo. Lolo. Bakit ka nahulog? Tutulungan kitang tumayo. Noong dinidevelop ng Jiangxi Group ang proyektong pabahay, natuklasan nila ang 1,000 taon na ang nakalipas, ang libingan ng reyna ng Fang Kingdom. Ang espadang ito ay ang Chenging Sword. Ayon sa alamat, ang sinumang magmamay-ari ng espadang ito, ay makakapaglakbay sa panahon. Zingy, saan ka galing? Natanggap ko lang ang mensahe ni Yunting. Sabi niya, ang pag-iisang dibdib ng aming mga pamilyang Jiang at Shen, ay dapat na isaayos na. Ang pamilyang Jiang. Oo. Kailangan mong pakasalan ang pamilyang Jiang. MM. Salamat, kuya, sa carnival. Sana masaya ka at laging may pera. Mahal kita, M.W. Boss Jiang. May urgent na bagay dito na kailangan mong asikasuhin. Huwag kang magpapagalagala. Babalik ako agad. Napaka-sexy ng suot mo. Itong si Jiang Yunting, ano ba talaga ang trabaho niya? Hindi ba ito ang nobya ni Boss Jiang, si Miss Chen? Oo nga, bakit siya nandito? Ewan ko. Ikaw si Ye Qingwen. Dalhin niyo siya. Walang hiya, anong karapatan mo? Namanapak ako. Hinampas mo ako. Ako ang panganay na anak ng Chen Conglomerate. Ang kasintahan ni Yunting. Yamang ikaw ang partner ni Jiang Yunting. Ako naman, ay hindi na magpapahirap sa iyo. Yi Qingwen.
Nagsisinungaling ka na naman tungkol sa akin. Yunting, dumating ka na. Binugbog ako ng babaeng ito. Akala mo ba bulag ako? Ako. Yunting, hindi iyon totoo. Ang totoo, naparito ako, para pag-usapan ng ating kasal. Hindi ko kailanman kinilala ang kasunduan sa pagpapakasal natin. Huwag kang gumawa ng mga bagay na walang saysay. Yunting, magkasama na tayo mula pagkabata. Malapit ang ating mga pamilya. At ngayon, ganyan ang sasabihin mo. Hindi ba't sobrang sama mo sa akin? Ang pagiging one-sided love ay isa ring uri ng mental illness. Mas maagang magpagamot, mas maagang gumaling. Palayasin niyo siya. Opo. MS, Chen, halina po. MS, Chen. Ikaw ba ay? Ako si Zhao Ruru. In-interview mo ako noon. Oo, naaalala kita. Parang sayang ang talento mo sa pagtatrabaho dito. Kung tutulungan mo ako, pwedeng i-sign kita bilang artista. At pasikatin ka. Talaga. Ang galing. Sige, mauuna na ako sa trabaho ko. Ye Qingwen, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang kapalit ng pagpapagalit sa akin. Masakit pa ba ang mukha mo? Pasensya na, nadamay ka pa dahil sa personal kong problema. Pasensya na ha. Ayos lang, wag mo nang isipin yan. Noong ako'y iniligtas mo sa pagpalo. Sa panahong iyon, 3 araw kang hindi nakababa sa kama. Huwag na tayong masyadong magbasa ng mga comics, pwede ba? Ganito na lang, maghanda ka. Mag-aral ka na lang ng live streaming. Ay, kung ako'y mag-aaral ng mabuti, ibibigay mo ba sa akin ang Chengying Jian? Pag-aralan mo muna, saka na natin pag-usapan. Pero kailangan mo ring sabihin sa akin, ano ba ang mga alam mong gawin? Marunong akong sumayaw gamit ang espada. Sumayaw gamit ang espada. Ikaw pala. Gumaling na ba ang kamay mo? Basta't okay ka, okay na yon. Maganda ang pamumulaklak ng peach blossom na ito. Ibigay ko na ito sa'yo. Kumusta? Magaling ba ang sayaw ko gamit ang espada? Hindi gaanong magaling. Ay nako, araw-araw na lang. Sino ang nagtanggal ng inidoro ko? Ay, ikaw pala. MS, yeah. Ngayon, babasahin ko sa inyo ang mga tuntunin sa paglilive. Mga tuntunin sa paglilive. Pag-ibig. Ayon sa pamantayan dito sa South City, normal ang pagbabayad. Pag-ibig. Ang hati sa mga tip mula sa live stream. Ikaw ay 30%, ang kumpanya ay 70%. Tip, kailangan mong masaktan para makuha ang premyo. Hindi ba ito parang kontrata ng pagbebenta ng sarili? Yung tipong chest-breaking stones. Kung wala namang problema, lagdaan mo na lang dito. Pipirma ka ba o hindi? Yung Chengying's word. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Humarang sa inyong lingkod. Pagbalik ko, parurusahan kita ng mabigat. One King. Ikaw ang bahala sa kanya ngayon. Hayaan mo siyang magsanay sa iyong live stream. Ha,
Sige. Mag-aral kang mabuti. Kapag hindi mo natutunan, itatapon ka namin. CJ, para sa Changing Sword, gagawin ko ang lahat. Pero kung magbabago ka ng isip, ihahayag ko ang iyong sikreto. Sa harap ng lahat. Anong sikreto ang mayroon ako? Yekinyaw, ano ang tinitingnan mo? Sa loob ng 3 araw, dapat mawala si Ye Qingwen. Huwag mo siyang pagbigyan. Siguraduhing mapaalis siya sa live stream. Naiintindihan mo ba? Opo, Ate Ruru. Kumusta mga kaibigan? Ngayon sa live stream ni Wanqing, may bagong streamer. Ang ganda ng bagong streamer. Ano ang pangalan ng bagong streamer? Kantahan naman tayo ng bagong streamer. Ano ang gusto niyong pakinggan? Kakanta si Wanqing para sa inyo. Ako si Qingwen. Ako, ha. Parang dumating ang inang Reyna. Ang cute talaga ng bagong streamer. Maganda pala ang inang Reyna. Mabuhay ang inang Reyna. Aray, Qingwen, okay ka lang. Hindi ko sinasadya. tumabi ka. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang ako, HMM. Hindi niya sinasadya si Qingwen. Huwag niyo siyang sisihin. Wanqing, okay ka lang. Nasaktan ka ba sa pagkahulog? Ang lakas ng loob ng babaeng ito na patumbahin si Wanqing. Sa tingin ko sinadya niyang itulak si Wanqing. Ye Qingjiao, lumayas ka sa live stream. Parang nagpapanggap na demonyo sa harap ng isang lobong mailibong taon. Ng karanasan. Napakakapal ng mukha. Qing Yao, mag-offline ka na lang kaya. Sinadya mo to, no? Ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ako basta-bastang tao. Akala ko ba wala ng ganitong buhok? Parang biglaan ang pagkakalbo. Ganito ang buhay. Walang makakatakas sa pagkalbo. Mukha siyang masamang Diyos ng apoy na ulap. Suotin mo na to. Sa tingin ko, pangit ito. Sinadya mo to. Ye Qingwen, hinayaan mo lang na apihin ang mahal kong Wanqing, papatayin kita. Natutunan ko na. Ang Chenging Jian. Gusto mo pa rin ang Chenin Jian pagkatapos ng ginawa mo? Para kang Chenin Jian. Bukas, mag-aral kang mabuti kay Ruru. President Jiang, ang katawan niya. Mukhang hindi bagay sa kanyang katawan. Diretso na tayo sa live stream. Aray, Jiang Yunting. Kanina, kinukutya mo ba ako? halata ba? Anong gagawin mo? Ikaw, bakit mo hinuhubad ang damit mo? Ginoong Jiang. Tingnan mo, talaga bang hindi ako kasing ganda niya? Yikingwen, magpakatao ka naman. Yikinyaw, wala ka bang hiya? Halika, hawakan mo nga. Ramdam ko talagang iba na. Paano ko malalaman kung nagbago ka o hindi? Magbihis ka na agad. Boss Jiang, tingnan mo itong emergency meeting mamaya. Hindi naman ganoon ka-emergency, sa totoo lang. Ikaw, Hindi mo ba napanood na ang katawan ko noon? kailan ko napanood yon? Noong ikaw ay isang eunuko, naglingkod ka sa akin sa pagligo at pagbihis. Hindi mo ba nakita lahat? Kailan ako naging eunuko? Ikaw, Ang intense naman. Roleplay. Sa ganitong bilis, kailan kaya makakabalik ang Reyna? Yikinyaw, Anong ginagawa mo rito? magiging streamer ka.
Si Tito ang nag-ayos nito, di ba? Hindi mo ako tinulungan. Ikaw pa ang kumuha ng lahat ng benepisyo. Umalis ka nga sa harap ng Reyna. Allergic ang Reyna sa mga lalaking walang silbi. Ang lakas ng loob mong sabihin walang silbi ako. Hindi ba totoo? Mahina ka at duwag. At babae lang ang kayang pagbantaan. Nag-aalinlangan talaga ang Reyna. Kung tunay na lalaki ka nga ba? Sinasabi mo bang hindi ako lalaki? Sasabihin ko sa'yo, si Tito, malakas lang sa labas, mahina sa loob, talagang walang kwenta. Mas magaling ako ng malayo sa kanya. Anong pinagtatawa mo? Tito, ako, malakas lang sa labas, mahina sa loob. Hindi po, Tito, ang ibig kong sabihin, malakas, matapang, at malusob po kayo. Bibigyan kita ng 1 linggo, para lumayas ka sa ibang bansa. Huwag ka nang bumalik habang buhay. Kung hindi, lulunin ko ang yaman ng pamilya nyo. Naiintindihan mo? Dahil lang sa malakas sa labas, mahina sa loob. Opo, opo, opo. Bakit hindi mo pa kinakansela ang kasunduan kay Jiang Qiuling? Anong iniisip mo? Hindi talaga gusto ng Reyna ang ganyang klaseng lalaki. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Sa totoo lang, sa tingin ko ikaw. Ye Qin Gwen, mamatay ka na. Nasugatan ka. Boss Jiang. Boss Jiang. Okay ka lang? Okay lang. Naglakas loob kang galawin ang mga tao ko. Grabe ang lakas ng loob mo. Hawakan mo siya. Dalhin sa presinto. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Buti na lang hindi malalim ang sugat. Ako. Nahihilo ako sa dugo. Boss Jiang. Ito, kailangan niya ng CPR agad. Ano ang tiye? Yekinyaw tanghali. Kumain ka ba ng maraming bawang? Ikaw pala, anong ginagawa mo? Nawalan ka ng malay. Nag-resuscitate. Paano ko nakalimutan? Isa kang tanga. Ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay sa panahong ito ay talagang kahanga-hanga. Ang paghinga ng bibig. Halik lang pala iyon. Bakit walang tunog? Hindi maayos ang utak. Magaling din pala ang kung fu mo. Siyempre naman, ako noon ay, sumama ako sa aking ama sa kampo ng militar. Noong panahong iyon, saksak dito, suntok doon. Napakagaling ko. Kahit malabo ang utak, ang cute mo pa rin. Jiang Yunting, salamat sa pagprotekta mo sa akin. Jiang Yunting, ano nang nangyari sa iyo? Ayos ka lang? Inang Reyna, bumalik ako dala ang antidote. Inang Reyna. Kung may kabilang buhay, titiyakin kong protektahan ka ng aking buhay. Kung may kabilang buhay, gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan ka ng buo. Jiang Yunting, ano nang nangyari sa iyo? Ayos ka lang? Sa kasalukuyan at sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong protektado ka gamit ang aking buhay. Lanan. Jiang Gonggong, nakakatuwa ang sinabi mo na antig ako. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na, huwag mo akong tawagin Jiang Gonggong. Ang gwapo pala ng lalaking ito. Sayang. Ay, hindi pa nababandahan ang sugat mo. Protektahan siya gamit ang buhay. Baka nakakahawa ang kabaliwan. Pumasok ka sa kwarto ko nang hindi ko makatok. Espadang Chengjing. Hindi. Mali ang nakita mo.
Hindi ako nagkakamali. Wala bang nagsabi sa'yo, mga bagay ng lalaki, huwag mong hawakan ng basta-basta, batang babae. Jayang Gonggong, mula nang matuto kang magsalita. Lumalaki na nga ang iyong tapang. Naglakas loob kang tawagin akong batang babae. Gusto mo pa bang makuha ang Chengying Jian? Gusto mo ba o hindi? Palagi mong ginagamit ang Cheng-ing Giant para takutin ako. Mukhang kailangan kong magpalit ng lugar para itago. Boss Jiang, nahanap na. Yung taong sumubok na patayin ka noong araw na yon. Isang tapat na fan ni Wan Qing. Malamang ay para maghiganti para sa kanya. Naging trending itong usapin. Pahintuin muna si Wan King sa pagbabroadcast ng 2 araw. Oo, sige. Tumigil ka. Sino ang kausap niya? Siyempre, ikaw ang kausap ko. Bakit hindi ka pa dumating para maglingkod sa akin? Hindi kaya siya uminom ng gamot? Sa palagay ko, noong araw na yon ay narinig niya. Gusto mong maglaro ng role-playing. Sinadya niyang magsuot ng ganyan. Boss Jiang, Huwag kang lumapit. gusto mo ba ang performance ko? Hindi ba ikaw ang pinakagusto? Ang dula ng Reyna at Yunuko. Huwag mong banggitin sa akin ang Yunuko. Pwede rin ang Spider-Man at Harley Quinn. Basta gusto mo, nakikiusap ako, huwag mo akong pahintuin sa pagbabroadcast. Libo, dalhin mo siya agad sa ospital. Anong kalokohan ito? Tumayo ka. Hoy, huwag kang umalis. Hoy, kalmahan mo, kalmahan. Magarbo ngunit pangkaraniwan. Hindi mo inaasahan, di ba? Siya lang ang naglilingkod sa akin bilang alipin. Ye Qingwen, ikaw. Ye Qingwen. Pumunta ka sa ospital. Pumunta ka sa ospital. Pumunta ka. Bilis, sumunod ka. Wan Qing. Una, hinamak ka ni Ye Qingwen sa harap ng lahat. Ngayon naman, pinatigil niya ang broadcast mo. Dapat mag-isip ka ng paraan para maalis siya. Paano ko siya maaalis? Hindi ba ngayon ang unang araw ng livestream niya? May magandang ideya ako. Unang araw niya ng livestream ngayon, bantayan mo ang kanyang livestream. Boss Jiang, gusto mo bang sumama at tumulong maggabay? Milyon-milyong negosyo ko bawat minuto. Paano ako manonood sa kanya? Isang baguhan na maliit na streamer lang. Halika, masahehan mo ang paa ng kuya. Bibigyan kita ng rocket ng kuya. Rocket! Ayaw ko kay Ye Qingwen. Naiinis ako kapag nakikita ko siya. Nakakasuka talaga. Ako lang ang gusto ko. Bakit ko kailangan ng gusto niyo? Walang magulang. Mas pangit pa sa swelas ng sapatos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maniniwala ka ba na papatayin ko ang buong angkan mo? Patayin ang kanyang livestream. Nakuha ko na. Tapos na si Ye Qingwen ngayon. Tama. Hoy, Boss Jiang. Hindi kasalanan ni Qing Yao. May mga nagpapakalat ng chismis sa livestream. Nakakaapekto sa imahe ng kumpanya si Ye Qingwen. Tiyak na matatanggal siya ngayon. Ikaw naman ang nagpayo ng magandang ideya. Bakit hindi mo pinaalis yung mga nagkokomento? Anong ginagawa mo? Bakit binubulyawan ni Boss Jiang si Assistant Liu? Pagkatapos niya, si Ye Qingyao naman ang susunod. Pinapaalis ko naman sila. Hindi ba pwedeng maging mas magalang ka sa pagla-live? Pakiusapan mo ng maayos. Pakiusapan? Sa nakaraang buhay ko, naging masunurin at mapagbigay ako sa mga lalaki. Pero sa huli, nilason pa rin ako. Ngayong buhay na ito, gusto mo pa ring pakiusapan ko ang mga lalaki. Hindi.
Huwag kang umiyak. Kung ayaw mong pakiusapan, huwag na. Bakit ka umiyak? Boss Jiang, parang doble ang pamantayan nyo. Palagi mo pang ginagamit ang Chenging Sword para takutin ako. Chengning Sword. Ay naku, ay naku. Hindi kita tinatakot. Pag uwi, ibibigay ko sa'yo ang Chengning Sword. Okay ba yon? Sige na, please. Ganito dapat. Huwag nang umiyak. Pag uwi, magpahinga ka ng maayos. Maging mabait ka. Hay naku, hindi kita mapipigilan. Tek, mali. Parang naloko ako. Ano? Lalong lumalapit si Yunting kay Ye Qingwen. Binibining Chen, bigyan mo pa ako ng konting oras. Siguradong mapapaalis ko siya. Walang kwenta. Lolo, bakit hindi ka nakahiga at nagpapahinga ng maayos? Petit na ang kasal, kinansela mo pa. At gusto mo pang itago sa akin? Lolo, talagang aalisin ko ang hadlang na ito. At magiging matagumpay akong papasok sa pamilya Jiang. Talagang makukuha ko ang Chengying Jian na gusto mo. Ye Qingwen, kung gusto mong sumikat, gagawin kong malaman ng lahat ang masamang ginawa mo ni Jiang Yunting sa buong mundo. Sa wakas, makakabalik na ako. Ginoong Jiang, sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo. Pagbalik ko, siguradong gagantimpalaan kita ng husto. Ano kaya ang dapat kong dalhin pabalik? Muntik ko nang makalimutan ang pinakamahalagang bagay. Ang sarap nitong manok na to. Dadalhin ko ito para may malibangan ako. Anong ginagawa mo? Nagulat ako sa'yo. Tulungan mo ako. Ang bigat naman nitong manok na to. Akala mo ba sasabay ako sa kalokohan mo? Ilagay mo dyan. Itatala ko ulit ang iyong serbisyo. Hindi na ako sasabay sa pangalawang kalokohan mo. Kunin mo ang crispy potato chips. Ano? Anong balak mong gawin? Kukunin ko ang aking Chenging Sword, at babalik na ako sa aking Dafeng Kingdom. Hindi ba't pinapunta ko ang mga tao para itapon ang mga librong yon? Noong nakaraang mga araw, nalaman ko mula sa manok na ito. Napag-alis ko, naging malupit ang bagong emperador. Babalik ako para pagbayarin ang asong emperador na yon. Gugustuhin kong ang mga mamamayan ng aking Dafeng Kingdom ay mabuhay ng maginhawa tulad dito sa mundong ito. Pero maging sa nakaraang buhay o ngayon, nagustuhan kita, ikaw ang nagpakain at nagdamit sa akin, at nag-alaga sa akin. Hindi kita malilimutan. Salamat. Nag-confess siya sa akin. At hinalikan pa ako. Jiang Yunting. Aalis na ako. Umalis ka. Sa wakas, makakabalik na ako. Tiyak na mamamatay ka, Fourth Prince. Gising. Gising na, Inang Reyna. Tapos ka na ba sa paglalaro? Bakit nandito pa ako? Hayaan mo akong subukan ulit. Huling pagkakataon. Subukan ulit. Pakiusap. Saan ba talaga nagkamali? Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Kailangan bang bumikas ng bulong?
Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. 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 Ako. Sa susunod, maglaro tayo ulit. Wala na akong lakas. Bakit hindi ako makabalik? Inang Reyna. Paano ang kaharian ng Dayfeng? Hindi ka na makakabalik. Ikaw. Kailangan mong manatili sa tabi ko. May online meeting pa ako. Sa susunod, sasamahan kita maglaro. Huwag kang aalis. Hayaan mo akong subukan ulit. Bitawan mo ako. Impossible. Hindi pwede. Huwag kang aalis. Anong ginagawa mo? Huwag kang aalis. Hayaan mo akong subukan ulit. Bitawan mo ako. Bitawan. Bibilang ako hanggang 3. Ano-ano ba talaga ang gusto mong subukan? Hindi ko ibibigay. Kung hindi, huwag kang umasang aalis ka. Bitawan mo muna ako. Pagkatapos ng live stream bukas, may bibigay ko sa'yo. Tutu. Ikaw na iunuko, huwag mo akong lolokohin. Ikaw ang iunuko. Ako, pangako ko sa'yo. Huwag kang lalapit. Ang ganda ay nakakasira ng bansa. Ano ba talaga ang nangyari? Ye Qingyao, nakikiusap ako, umalis ka na kay Yunting. Anong kinalaman ko doon? Luluhod na ako sa'yo, okay na ba yun? Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Nakikiusap ako, umalis ka na kay Yunting, pwede ba? Oy, kaya pala si Ye Qingyao ay kabit, kawawa naman talaga si Binibining Chen. Kaya pala sobrang minamahal siya ni Boss Jiang. Dahil lahat to sa babaeng ito. Sa murang edad, di marunong maging mabuti. Ginagaya ang pagiging kabit. Tingnan natin kung paano ka namin aayusin. Habarin natin ang damit niya. Habarin mo yan. Huwag niyo akong hawakan. Anong ginagawa niyo? Are, tumigil kayo. Anong ginagawa niyo? Bilang public figure si Ye Qingyao, alam niyang kabit siya, pero ginawa pa rin. Pinapaluhod pa ang nobya ni Boss Jiang. May sasabihin ka ba? Ibabalita sa internet. Naging kabit ka ni Boss Jiang para sa pera. Totoo ba yun? Umalis kayo. Kunan nyo, huwag niyang takasang yang babaeng yan. Tumigil ka. Huwag niyong aapihin ang mga tao ko. Jiang Yunting, bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na, late ako. Na-stress ka dahil sa akin. Yunting, itong si Ye Qingyao. Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Hindi ba't maganda ang relasyon natin dati? Tama na, kahit anong gawin mo. Hindi tayo magkakasama. Ngayon, ginawa mo sa kanya ito. Babayaran mo ito. Mula ngayon, ang mga pamilya Jiang at Chen, titigil sa lahat ng transaksyon sa negosyo. Sa lahat ng industriya ng pamilya Jiang, ang babaeng ito ay hindi papayagang lumitaw. Diyos ko, pagputol ng pakikipagtulungan sa pamilya Jiang, ang pamilya Chen ay magwawakas na. Ano ang pagkakaiba nito sa pagkalugi? Yunting, tingnan mo ng mabuti. Siya ay isang taong pinalaya sa kanyang tahanan, at naninirahan sa inyong bahay bilang isang tanga at walang kwenta. Siya ay wala. Tumahimik ka. Ang ugali mo sa akin ngayon, ay dahil ba na umibig ka kay Ye Qingyao? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, gusto ko si Ye Qingyao. Hindi ka nagkakamali. Uwi na tayo. Simula nang umuwi ka, hindi ka humihiwalay ng tingin sa akin. Alam kong gwapo ako, hindi ka pa ba nagsasawa? Jiang Yunting, ang dating mo ngayon. Sobrang pogi. Ang galing. Walang katulad. Iyan lang, ang galing. Saan mo ba natutunan yang mga salitang yan? Ang baduy. Jiang Yunting. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Kung seryoso ako, sasama ka ba sa akin?
Mabuti kang tao. Pero, hindi ako makikipag-isa sa isang eunuko. Eunuko, Eunukong Jayang, dapat mong malaman, sa isang bansa, ang pinakamahalaga ay ang pagpapatuloy ng lahi. anong tingin-tingin mo dyan? Ikaw, kakaiba ka. Tinatanggihan mo ba ako? Akala mo ba, gusto ko talagang makasama ka? Bumalik ka rito. Tatanggalin kita. Ako, Hindi ba't maganda ang samahan natin dati? tama na yan. Batang mayaman ng Chen Group, bigong iniwan. Nakakahiya ka. Nawala ang tao. Nawala rin ang negosyo. At hindi na mabawi ang pinakamahalagang espada. Lolo, huwag po kayong magalit. Minaliit ko ang kakayahan ng sirena na yun. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na siya makakabangon habang buhay. Binibini. Gawin mo ang iniutos ko. Ching Yao, sa livestream na ito, medyo pabutihin mo naman ng konti ang tono mo. Pakiusap. Ayos mga pare. Nakita ko na tong babae sa KTV Hehe. Bakit hindi kita nakita noon? Ang nakita ko lang sa palasyo ay mga inuko. Itong malandi, samahan mo ako mamayang gabi. Samahan ka, gusto mo bang bantayan ko ang libingan mo? Gusto mo bang magka-followers para makapagbenta ka? E di magsalita ka ng maayos. Hindi ako bibili ng mga pinopromote mo. Magbenta. Anong ibebenta? Ibebenta kita, tanga. Ayan. Nasayang lang ang tinuro ko. Huwag kang mag-alala. Kahit ako, hindi siya matatalo sa debate. Ang mga yon, magpapadala lang ng mga ulo. HMM. Ang punto mo. Kung kaya niyang talunin sa mura ang iba, Nakipaghiwalay ang boyfriend ko. Ayaw ko nang mabuhay. Mas mabuting tatalon na lang ako sa dagat. 2 beses na akong nabuhay, hindi pa ako nakakita ng dagat. Pakita mo nga sa akin. tatalon sa dagat yung tao, hindi mo inaliw. Wala ka bang puso? Wow, ang ganda ng dagat. Ang ganda dito. Kung dito ako mamamatay, Bilisan mo, i-track mo ang lokasyon niya, at tumawag ka agad ng pulis. alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Kailangang maalala niya na namatay ako dahil sa kanya. Noong mga nakaraang araw, ang aking nobyo ay nakipagtalik sa aking kapatid na babae. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa mo? Ako, Inang Reyna, ay humanap ng lalaking mas gwapo sa kanya, mas mayaman sa kanya, at mas maalaga sa kanya. At dahil doon, namatay siya sa galit. Bakit naman biglang nag-livestream, tapos nag-confess pa ng feelings? Boss Jang. Nakipag-ugnayan na kami sa lokal na pulisya. Boss Jang. Tingnan ninyo, paano pa tumaas ang bilang ng mga nanonood sa livestream. Talagang kamangha-mangha ang ating Inang Reyna. Pero gusto ko lang sana na maalala niya ako. Hayaan mo na lang si Haring Yama ang mag-alala sa kanya. Parang may punto si Inang Reyna. Bakit parang na-follow ko na siya? Makakahanap pa ba ako ng mabuting lalaki? Siyempre naman, kung hindi ka makahanap, pwede kitang paghanapan. Talaga, sige, hindi na ako tatalon. Inang Reyna, huwag mong kalimutang hanapan ako ng boyfriend. Gusto ko yung may taas na 1 metro at 80 sentimetro. At may abs. Pulis kami, huwag kang magpadalos-dalos. Bumaba ka na, huwag kang magpadalos-dalos. Bumaba ka. Hindi na ako tatalon. Nailigtas na siya. Mabuhay ang Inang Reyna. Inang Reyna, pwedeng ba akong ipakilala mo sa magiging kasintahan ko? Kahit sino, lalaki o babae, ayos lang sa akin. Ako sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng dagat dati. Medyo nakakalungkot din. Kaya kayo, mabuhay kayo ng maayos. Huwag kayong magiging katulad ko, na buong buhay ay nakakulong lang sa isang silid. At sa isang lalaki. Pasensya na, pero fan na ako ngayon. Iinom ko na tong inspirational na sabaw na to. Talagang hindi makakapantay ang Inang Reyna. Nako, mukhang nahulog na sa pag-ibig si Boss Jang. Ano, siniraan ako ni Ye Chin-gwen sa internet. Tingnan mo na lang, nagkakagulo na ngayon sa online. Talagang napakasama ng kapatid mong yan. Inagaw ang nobyo ko, ngayon naman, tinalikuran na ang pamilya.
Ate Zini, totoo ba yan? Totoo, tingnan mo na lang. Noong mga nakaraang araw, ang nobyo ng pamilyang Yuan ay nagkalabuan na sa kapatid ko. Ha? Anong nangyari, Kiki? Sinong nagpagalit sa paborito kong anak? Tatay, nag-livestream si ate. Sinasabi sa buong internet na inagaw ko ang nobyo niya. Sabi pa niya, huwag nang makipagtransaksyon sa pamilyang Ye. Sabi niya, masama ang ugali ng pamilya natin. Nakakahiya. Ano? Ito ang report ko. Ye Qingyao. Umuwi ka rito ngayon din. Hayop ka, nagtatrabaho ka pa sa ganitong hamak na trabaho. Sinira mo pa ang pangalan ng kapatid mo sa internet. Ikaw ay isang kahihiyan sa pamilyang Ye. Ang mga manggagamot, musikero, at mga manggagawa, walang mataas o mababa sa kanila. At tungkol sa paninira na sinasabi mo. 3 taon na ang nakalipas, nagkarelasyon na si Eiki at Jiang Qiuling. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Anong sinasabi mo? 2 taon pa lang kaming magkasama. Oh, 2 taon na pala kayong magkasama. Ye Qingyao, niloko mo ako. Isang lalaki lang yan. Bata ka pa lang, may diferensya ka na sa pag-iisip. Maaga namang namatay ang ina mo. Si Iki ang laging nag-aalaga sa'yo. Hindi ka lang nagpapasalamat. Dinudusta mo pa ang kapatid mo. Para akong nag-alaga ng isang mapagbalat kayong aso. Anong gusto mong gawin? Gapyusin niyo siya. Bibigyan ko siya ng leksyon. Bitawan niyo ako. Ye Qingyao, nagmamalaki ka pa. Gaano karami ang buhay mo? Humarap ka sa akin. Kung hindi ka pa hihingi ng tawad sa kapatid mo, mag-ingat ka, gagamitin ko ang parusa sa pamilya. Ate, basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. At mag-apologize ka sa buong internet. Kapag pinarusahan ka na ni Papa mamaya, pahihinaan ko siya ng kamay para sa'yo. Akala mo ba mahina ako? Binata, hindi patas ang laban mo. Ang sampal na ito ay para sa paglapastangan mo sa iyong nakatatandang kapatid at sa pagwawalang galang sa tamang kaayusan. Lalabanan kita. Ang sampal na ito ay para sa pag-udyok mo ng away, pero napakatanga mo. Para saan naman ang sampal na ito? Ang sampal na ito ay regalo ko sa'yo. Papa, tingnan mo naman. Ate, papatayin niya ako. Nagrebelde na. Tingnan mo, papatayin kita. Tumigil ka. Ginoong Jiang. Sino ang may lakas ng loob na galawin si Ye Qingyao? Ginoong Jiang. Ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Kung hindi ako dumating, malamang patay na siya sa inyo. Pinatay namin siya. Tingnan mo ang mukha ko. Ayos ka lang ba? Tingnan mo. Namamagana ang kamay niya. Kanina pa, gusto pa nilang kapusin at bugbugin ang reyna. Ginoong Jiang, tingnan mo, nagbibiro lang ang magkapatid. Nagbibiro. Hanggang sa ikamatay ng isa't isa. Ano ang ibig mong sabihin? Unang kwarto sa 2 palapag. Siguraduhing sirain ang reputasyon niya ngayong gabi. Kahit mamatay siya sa paglalaro, walang problema. Oo, naiintindihan. Kahit mamatay sa paglalaro, walang problema. Binabalak niyong sirain si Ye Qingwen. At tinutulungan mo si Jiang Qiuling na sirain ako. Binibiningi. Wala akong ginawa. Gusto ko lang na i-cancel ni Ye Qingwen ang kasal. Hindi ko sinasadya na pagplanuhan kayo, Ginoong Jiang. At saka, hindi ko rin alam kung paano kayo nakapasok sa kwarto. Tatay, magsalita ka naman. Tatay. Ginoong Jiang, pinalaki kong spoiled si Iggy. Huwag mo siyang pansinin. Siyempre, hindi ko siya papansinin. Hinawakan ng taong akin. Sa group na lang ako makikipag-ayos. Ginoong Jiang, bigyan mo naman ng pagkakataon ng pamilya Ye. Pumapayag ako sa lahat. Ano sa palagay mo? Hayaan si Iggy na lumayo sa akin. Mas mabuti pa kung may magbabantay sa kanya. Sige, pumapayag ako. Ipapadala ko siya sa probinsya mamaya. Hindi ko na siya pauuwiin. Tatay, walang-wala sa probinsya. Ayaw ko. Walang hiya ka. Kung hindi dahil sa kalokohan mo, aabot ba tayo sa ganito? Gusto mo bang isama sa kapahamakan ng Ye Group? Sandali lang. Kailan nasugatan ang kamay mo? Tulungan kitang gamutin yan. Hindi na kailangan.
Maliit lang yan. Ako lang naman, hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung gusto mo lang, maaaring maging sayo ang pamilya Ye anumang oras, kasama na ang pamilya Jiang. Yi Qingwen. Ang pamilya Jiang, kasama na rin ako. Palagi akong magiging nasa tabi mo. Kasama rin ba ang Chenging Sword? Pwede mo bang kunin din ang Chenging Sword para sa akin? Dati, hindi ako makabalik. Baka may kulang na proseso. Alak. Jayang Yunting, may alak ba sa bahay niyo? Bilisan mo't kunin mo para sa akin. Sige na. Sa pagkakataong ito, makakabalik na talaga ako. Malakas ang alak. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Gaano ba kalakas? Ikaw. Jayang Yunting. Aalis na ako. CJ. Yakap muna ulit. Jayang Gonggong. Salamat sa pagtanggol mo sa akin ngayon. Akala ko alis ka na. Kahit maging multo na ako, hindi kita palalampasin. Yi Qingwen, gising. Sa kwarto ka na matulog. Tumayo ka na. Ikaw, Hindi ako lasing. Kaya ko pang uminom. mas mabilis ba ngayon? Yi Qingwen. Inang Reyna. Magandang gabi. Bakit ako nakatulog kahapon? Ang lakas pala ng tama nito. Lasing nako, bakit di pa ako nakauwi? Kailangan bang gumamit ng lason? Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Masyadong delikado to. Nagalit. Saan sunog? Nagalit si Tai Hao. 3 post sa Weibo ang naging trending topic. Una, Tai Hao, nangmura ka ba ngayon? Pangalawa, Tai Hao, pwedeng magpakilala ka ng jowa para sa akin? Pangatlo, Tai Hao, pwedeng dalhin mo ko sa dagat? Ang importante, sa ilalim ng 3 post na yun, maraming magagandang komento. At ito na ang mas importante, ang live stream ni Qingwen. Nakakuha ng 2 sponsor. Anong klaseng sponsor ang nakuha niya? Di namin mabibigyan si Tai Hao ng dagat. Pero pwede namin siyang bigyan ng seaweed, Bishiksing seaweed, at mabibigyan si Tai Hao ng pagmamahal na lampas sa siglo. Yung isa. Yung isa. Red Bubble Chewing Gum. Walang amoy bawang pagkatapos. Ayos ah. Mukhang ang atin taihaw. Bagay na bagay magtrabaho. Mas madali ang magnegosyo kaysa maghanap ng lalaki. Para ipagdiwang ang tagumpay ni Ye Qingwen, sa pagkakakuha ng 2 sponsor, magkita-kita tayo ngayon sa Jiangbei Grand Hotel. Salamat, Ginoong Jiang. Mabuhay ang Tai Hao. Ye Qingzhou, mag-ingat ka sakin.
Mga kasama, 2 araw pa lang nagli-livestream si Ye Qingyao. Nakakuha na ng 2 sponsorship. Sino ang may ganitong achievement? Tagay tayo. Ano pang hinihintay ninyo? Magandang simula. Huwag kang uminom ng sobra. Upo kayo, upo. Salamat sa inyong pagdiriwang para sa akin. Pero wala akong interes sa paggawa ng pera. Dati, ginto ang ginagamit ko. Pero ngayon, masaya rin ako. HMP, nagpapanggap. Hindi ko alam kung anong ipinagmamalaki niya. Jayang Yunting, gusto kong kumain ng pato. Kainin mo ng dahan-dahan. Talaga nga, ikaw lang ang makakapag-alaga sa akin ng maayos. Boss Jiang, gusto ko rin kumain ng pato. Tingnan mo, mukha ba akong pato? Yun, tagay tayo. Jayang Yunting. Sumasakit ang tiyan ko. Samahan mo ako sa banyo. Ano ang Ji-Yuge? Banyo lang yan. Ipagdiwang natin ang tagumpay ng livestream ninyo. Tara, mag-inuman tayo. Tara na, inuman na. Ang sarap ng alak. Ang bilis ng epekto. Talagang hindi pangkaraniwan ang gamot na binigay ni MS Chen. Qingyao, mukhang medyo lasing ka na. Samahan na kita sa kwarto para matulog. Tara, tagay tayo. Inutusan ako ni MS, Chen na ibigay siya sa'yo. Pagkatapos, huwag mong kalimutang kumuha ng mga malaswang litrato. Sige, huwag kang mag-alala. Tara na. Qingyao. Ako, to. Yunoch Jayang. Ang init-init ko. Naglagay ka ng gamot sa kanya. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tinanggap ko lang ang pera para gawin ang trabaho. Tinanggap mo ang pera. Para kanino? Sabihin mo, May isang babae na nagngangalang Wanqing. Binigyan niya ako ng 100,000 piso. Pinagawa niya akong matulog sa babaeng ito. At kumuha ng ilang litrato. One King. Umalis ka. Opo. Qingyao. Qingyao. Ye Qingyao, gising na. Ye Qingyao. Jayang Yunting. Ano nang gagawin? Ang init ko. Ang init ko. Ye Qingyao. Ako si Jiang Yunting, hindi kailanman nagsasamantala sa kahinaan ng iba, lalo na sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Tutulungan kitang magising. Sige, patayin na. Paggising mo, isuot mo ito. Magpapadala ako ng tao para magdala ng damit sa'yo. Ang lakas pala ng alak pagkatapos ng 1,000 taon. Ilang subo lang ang ininom ko. Nalasing na ako ng ganito. Ang tanga-tanga mo. Nadroga ka na, hindi mo pa alam. Droga. Siguro noong lumabas ako, may gumawa ng kalokohan sa akin. Mukhang naging pabaya ako. Nagsiyasat na ako. Si One King ang gumawa. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magdusa kahit kalahati. Nakapag-report na ako sa pulis.
Simula bukas, siya ay iba-blacklist sa buong industriya. Jiang Yunting, maraming tao ang nagkakagusto sa iyo. Hindi rin walang katwiran. Sa maraming taong iyon. Kasama ka ba? Ano nang biro yan? Ang Reyna Vyuda ako. Magiging emperatrice pa ako. Ano nang alam mo, isang hamak na eunuko ka lang. Matigas lang talaga ang ulo mo ngayon. Sa bawat tingin mo sakin. Ikaw. Gusto mo ako. Ye Qingyao, mamatay ka na. Nababaliw ka ba? Ikaw ang dahilan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ha? Ano nang ginawa mo? Naglagay lang ako ng gamot sa inumin mo. Wala namang nangyari sa'yo ngayon, di ba? Nakakita na ako ng mga walang hiya. Pero di pa ako nakakita ng kasing kapal ng mukha mo. Mamatay ka na. Siya ba? Pwedeng galawin ng isang katulad mo. Boss Jiang, huwag niyo po akong tanggalin. Pakiusap, Boss Jiang. Hindi ako ang naglagay ng gamot, kasama si Ruru. Kaming dalawa, si Miss Chen Ang. Anong pinagsasabi mo? May sasabihin ako sa inyong lahat. Kanina, nakalimutan kong patayin ang live stream. Sayang naman kung hindi mag-artista si Ruru. Gusto bang pumatay ni Wanqing? Ye Qingyao. Ang tapang mong manayra sa akin. Hindi ko naabutan na patayin. Ilabas si Wan King. Tanggalin siya kasama ni Ruru. Opo. Ye Qingyao. Hindi maganda ang kahihinatnan mo. Jiang Yunting. Hindi ko inakalang ganito kakaastig. Sayang kung tunay na lalaki ka lang sana. Anong gagawin mo sa akin? Tingnan natin kung maglakas loob ka pang tawagin akong eunuko. Talaga bang hindi siya si Ginoong Jiang? Walang sense yon. Naghubad pa nga ako sa harap niya. Nasira na ang reputasyon ko sa buhay na ito. Yaw. Mag-usap tayo. Nag-message sa akin si Chen Xinyi. Sabi, ayaw pakasalan ni Yunting. Dahil sa'yo. Sinabi nga ni Jiang Yunting na gusto niya ako. Pero iyon ay para sumuko si Chen Xinyi. Kilala ko ang apo ko. Hindi niya talaga gagamitin ang nararamdaman niya. Bilang panangga, gusto ka talaga niya. Paano mo plano ayusin to? Sa pangalan, ikaw pa rin, ang nobya ni Qiuling. Uwi ako. Huwag kayong mag-alala, ang bagay na ito, papaliwanagan ko kay Jiang Yunting. Ay naku, ano nang dapat mong linawin? Ang dapat mong gawin ngayon, ay agad na kanselahin ang kasunduan sa kasal kay Qiuling. Tapos, maghanap ng magandang araw. Huwag na lang, ang pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. Ako pa rin ang mag-aayos. Qingyao, hindi ko alam kung gusto mo si Qiuling. Pero ang apo kong si Jiang Yunting, bukod sa medyo mainit ang ulo, mas magaling siya kaysa kay Qiuling sa lahat ng bagay. Sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Pero ang pilit ay hindi masarap. Pero nakakapawi ng uhaw. Lola, Ay, apo ko, aray. Ang hirap talaga. May gusto ka na sa wakas. Lola, makakapagbigay na rin ako ng paliwanag sa mga magulang mo. Sakto, hahanap ako ng isang master para kalkulahin ang araw para sa inyo. anong araw ang kalkulahin? Kayo, mag-asawa, pagbutihin ninyo ang inyong relasyon. Nabaliw na si Lola. Yi Qingwen, ang tindi ng ginawa mo. Kung mas malakas pa ang ginawa mo kaninang hapon, ako. Hindi ba sinabi ni Assistant Liu na may mahalagang outdoor shooting ako bukas? Magpapahinga muna ako. Paalam.
Ye Qingyao, mamatay ka na. Uwi na tayo. Ye Qingyao. Ako si Jen Yunting, hindi ako nang aabuso ng tao. Lalo na sa iyo. Chengying. Kung talagang hindi na ako makakabalik, manatili dito at makasama si Jiang Yunting. Ayos din naman. Tama ba ang sinasabi ko? Paano ito kakainin? Kumusta po, tita? Hinahanap ko si Iki. Kiyuling. Ako si Iki. Bakit ang tanda mo na? Dahil kay Ye Qingyao. Pinadala ka ni Boss Jiang sa ibang bansa. Hindi ba dahil din kay Ye Qingyao? Hindi ka ba galit? Galit ako. Ayokong guluhin siya ulit. Baka sa susunod, ipadala mo ako sa disyerto para doon na tumira. Walang kwentang tao ka. Hindi mo maaalis si Ye Qingyao. Hindi ka na makakabalik habang buhay. Binigyan ako ni Ate Zinyi ng magandang ideya. Maaari nating hulihin si Jiang Yunting at si Ye Qingyao ng sabay-sabay. Huwag kang gagalaw. Ang ganda talaga ng damit na ito. Ang ganda nga. Tatlo da skincare. Ihahatid nito ang iyong balat sa paglalakbay. Babalik ito sa kabataan. Boss Jiang. Puno na ang sasakyan. Isasama ko ang staff at equipment. Lilipat muna kami sa susunod na location. Susunduan na lang kita mamaya. Sige, mauna ka na. Oo nga pala. Walang signal ang cellphone dito sa bundok. Huwag kayong aalis ng basta-basta. Aalis na ako. Sige, mga kasama. Lilipat na tayo sa susunod na location. Guru Ye. Lilipat na tayo sa susunod na location. Hindi talaga kayang mawalay sa akin kahit sandali. Jiang Yunting, kinagat ka ng ahas. May tao ba dyan? Tao? May tao ba? May tao ba? Namumula ito ng maitim. Kinagat ka ng isang makamandag na ahas. Kailangan itong sipsipin agad. Huwag, kung makamandag ito. Huwag kang magpakasugod, walang signal dito. Kung tayong dalawa, ayaw kong mamatay tayong pareho rito. Jiang Yunting, kung wala ka, hindi ako makakabuhay hanggang ngayon. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Tibayan mo. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Huwag kang pumunta, mapanganib dito. Hindi ka ba natatakot mamatay? Kung ikukumpara sa buhay mo, maliit na bagay lang ang panganib na ito. Qingyao. Sino ba nang nag-utos sa'yo na sumugod? Marunong ako ng kung fu na magaan ang paa. Kung marunong ka nga ng Lightfoot Kung Fu, hindi ko alam. Ang bigat mo talaga.
Kung hindi ka pa bumabangon, mawawalan na ako ng hininga. Boss Jang. Boss Jang, anong nangyari sa'yo? Tumayo ka na. Huwag kang gumalaw. Nabali. Kinagat siya ng ahas. Hinigop ko ang lason sa dugo niya. Pero kailangan pa siyang ipatingin sa doktor. Dalhin mo na siya sa doktor. Naigpit na agad ang lason ng ahas. Wala namang malaking problema. Pero nabali ngayon ang braso ni Boss Jang. Ito ang pinakamalaking problema. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Nabali ko ang braso ni Jayang Yunting. Boss Jang, hindi ko lang masabi sa'yo. Kahit gaano ka ka-worried, hindi mo dapat sinugod para saluhin siya. Akala mo ba nasa pelikula tayo? Noon, tinaga ka. Ngayon naman, nabali. Braso mo na lang ang laging pinag-iinitan mo. Talaga nga. Sige na, sige na, sige na. Nakita na natin to. Masakit pa ba? Okay lang, hindi naman masakit. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Kapag busog ka na, mabilis gagaling ang sugat mo. Kainin mo na, baka lumamig. Yeyiki, lumabas ka. Pigilan siya. Huwag. Huwag mo akong saktan. Bitawan mo ako. Mukha bang pamilyar? Ako si Liu Bo, hindi kailanman nananakit ng babae. Pero ikaw, iba ka. Sir, nagkamali ako. Hindi na ako muling maglalakas loob, sir. Talagang hindi na ako maglalakas loob. Bago mo sabihin gagalawin mo si GM Jang, dapat ay inisip mo ito ng mabuti. Maghanda ka na sa pagkulong ng matagal. Dalhin siya sa presinto. Hindi na ako muling maglalakas loob, sir. Dalhin din siya. Giniginaw ka ba? Gusto mo bang sumama sa kama at matulog ng magkasama? Ayoko lang na maipit ang braso mo. Okay lang. Talaga? Inaantay ko lang ang sinabi mo. Yekinyaw. Ikaw ay bukod sa aking mga magulang at lola. Ang taong pinakainitindi sa akin. Ang iyong mga magulang. Noong ako ay napakabata pa. Kaming tatlo, ang aming pamilya, ay lumabas para maglibang. Nakaranas kami ng isang malubhang aksidente sa sasakyan. Sila, upang protektahan ako, ay namatay na lahat. Ngayon, ikaw ang nagligtas sa akin. At sinabi mo pa na ako ang pinakamahalaga sa'yo. Talagang masaya ako. Mayroon ka pa rin ako. Ate Zinyi, tulungan mo ako. Pinahamak ako ni Ye Qingyao, ngayon makukulong ako. Masisira ang buhay ko. Ang tanga-tanga mo. Kahit ibigay sa'yo, hindi mo rin magagawa. Bahala ka na sa buhay mo. Zingy! Nakikita kong nahihirapan ka. Naaawa ako. Wala na akong masyadong panahon. Gusto ko lang makita kang ikasal. Huwag mo ng problemayan ng espada. Lolo, hindi ako si Suko. Pero hindi kita mapipilitang magnakaw o mandambong. Lolo, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Zingy, kailangan mo pa ng tulong ko? MS, Chen, walang tao sa bahay ng Jiang. Pinatay ko na ang CCTV. Binuksan ko na rin ang kondado. Mabuti, ipapadala ko ang pera sa card mo. Jiang Yunting, kung hindi ko makukuha ang puso mo, hindi ako naniniwala. Mag-ingat ka. Mauna ka na, ilagay mo ang bagahe mo. May sasabihin ako sa'yo mamaya.
Cheng Ying Jian. Anong tunog yon? Chen Xinyi. Ang lakas ng loob mo. Magnanakaw ka pala dito. Chen Xinyi, Yun Ting, pakinggan mo muna ako. Pumunta ako dito para hanapin si Lola. Pero mali ang napuntahan ko. Pagpasok ko, nakita ko na agad ito dito. Bakit mo kinuha ang Cheng Ying Jian ko? tatawagan ko na ang pulis ngayon. Hindi iyon totoo. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Hindi mo kailangang ipaliwanag para sa kanya. Hayaan mo siyang kausapin ang mga pulis. Nako, magkakamag-anak tayo. Hindi na kailangang dalhin pa ito sa presinto. Si Zingy ay may mabuting hangarin lang. Narinig ko na, ang pangarap niya sa buhay ay makuha ang Cheng Ying sword. Kaya, bigla na lang pumunta rito ang batang ito nang walang pakundangan. Sa ngayon, kalimutan na lang natin ang nangyari ngayong araw. Hihilingin ko uli sa iyo ng buong pagmamakaawa. Ipagbili mo sa akin ang Cheng Ying sword. Ipagbili sa'yo? Ikaw pala. Ngayon, papatayin kita. Ano ang ginagawa mo? Tumigil ka. Sa pagtutuos ng ranggo, dapat mo siyang tawaging Lolo. Lolo. Tanungin mo siya. Kung tatawagin ko siyang Lolo, matatapang ba siyang sumagot? Inang konsorta. Mahal na ina, ang galing ng mata mo. Ganito na ang itsura ko. Nakilala mo pa rin ako. Kahit hindi mo ako tunay na anak. Ngunit kahit maging abo ka, naaalala ko pa rin. Sabihin mo, paano ka napunta dito? Paano ka naging ganito ang itsura? Noong gabing iyon, nagbabasa ako ng mga dokumento. Bigla kong natagpuan ng isang tala. Buisit, hindi ko dapat ibinigay ang espadang Cheng Ying sa babaeng iyon. Nang ako'y muling nagising, ako ay naging ang matandang halos patay na ng pamilyang Chen. Ano ang nakasulat sa tala? Sa tala ay nakasulat, ang espadang Cheng Ying ay isang banal na espada mula sa sinaunang panahon. Ang may-ari nito, hindi lamang makapagpapahaba ng buhay, kundi makapaglakbay din sa nakaraan at hinaharap. Kaya't inisip ko, kung ako ay magkakaroon ng espadang Cheng Ying, makakabalik na ako. Alam ko na iyan. At sinubukan ko na rin. Ngunit hindi pa rin ako makabalik. Espadang Cheng Ying, paglakbay sa panahon. Ano ba talaga ang nangyayari? Sagutin mo ang tawag. Manager Jiang, ano ba ang ginagawa mo? Magpatuloy ka. Ano pa ang nakasulat doon sa notebook? Wala nang iba. Dahil sinubukan na ito ng Inang Reyna, at walang nangyari. Kaya, Inang Reyna, pahiramin ninyo ang iyong anak ng Cheng Ying Jian para subukan. Unti-unting humihina ang katawan ko. Mukhang malapit na ang katapusan ko. Hindi na talaga makayanan ng iyong anak, Inang Reyna. Gusto na pong umuwi ng iyong anak. Lausi. Nilason mo ako noon ng alak. Sa tingin mo ibibigay ko ito ngayon? Inang Reyna, nagkamali ang iyong anak. Pagkatapos ng lahat ng ito, naiintindihan ko na. Ang mahalaga ay mabuhay ng maayos. Mas mahalaga ito kaysa sa anupaman. Walang puso kang pumatay sa sariling ina. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Kung ganito ang sitwasyon, uuwi muna ang iyong anak sa pamilya Chen. Kapag maganda na ang pakiramdam ng Inang Reyna, babalik ang iyong anak. Tignan natin. Totoo nga, ang Cheng Ying Jian ay nakakapag-time travel. May tinatago sila o sa kanyang ugali. Yikinyaw. Anong nangyari? Boss Jiang, ito ang pinakabagong artifact na lumabas sa gitna ng libingan. Tingnan mo ang itsura ng Reyna Dowager sa larawan. Hindi ba't kapareho ito ni Qing Yao? At itong nasa tabi niya. Kamukha mo talaga. Ano ba yang ako at inuko na yan?
2023 na ngayon. Hindi ba ikalimang taon ng Daifeng ngayon? Ginoong Jiang, kunin mo ang aking Chenging Jian. Gusto kong parusahan ang pang-apat na anak na naghihimagsi. Gusto kong maging babaeng emperador. Pagkatapos kong umalis, malupit ang bagong emperador. Babalik ako upang parusahan ang hayop na emperador, upang mabigyan ang mga mamamayan ng Daifeng ng magandang buhay tulad dito sa mundong ito. Ano nang nangyari sa'yo? Ikaw nga ba talaga ang reyna ng Daifeng? 1,000 taon na ang nakalipas. Ako nga ba talaga ang personal mong alila? Kaya nitong mga nakaraang araw. Ganun pala. Jiang Yunting, ano nang nangyari sa'yo? Masakit na naman ba ang ulo mo? Noong una, nang hiningi mo sa akin ang Chenging Jian, akala ko nagre-relapse ka lang. Kaya nakisabay pa ako sa kalokohan mo. Kaya pala noong mga panahong iyon, naghahanda ka ng umalis. Talagang babalik ako. Ako ang reyna ng isang bansa. Kailangan kong... Ngayon? Ngayon? Gusto mo pa bang bumalik? Sige na. Huwag mo nang sagutin. Isang araw ka na yatang hindi kumakain, di ba? Tara na. Dadalhin kita sa isang masarap na pagkain. Masarap na pagkain. Ito ba yung sinasabi mong masarap na pagkain? Tikman mo muna. Ayos ah. Noong buhay pa ang tatay ko, palagi niya akong dinadala dito para kumain ng inihaw. Alam kong magugustuhan mo rin ito. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka ma-overdo ka na naman. Ang alak na ito, kung ikukumpara sa tribute wine ng dakilang Feng Kingdom, malayong malayo. Kaya, iniisip mo pa ring bumalik, di ba? Hindi mo ba talaga naintindihan ang nararamdaman ko? Alam ko, sa nakaraan man o sa kasalukuyan, pareho pa rin ang pagtrato mo sa akin. Kahit ba to, maiintindihan na nito. Paano ako hindi ma-attract? Pero sa tuwing kasama kita, sa mga sandali ng kaligayahan, naiisip ko ang mga mamamayan ng dakilang Feng Kingdom, kung wala na ako at ang emperador. Paano na sila mabubuhay? Yung sinabi ni Fourth Prince kanina tungkol sa mga tala, may problema talaga yon. Kailangan kong alamin ang totoo. Pero, Yi Qingwen, paano naman ako? Salamat. Manggagawa ng espadang Tsing-ing. Ang pamilyang Li sa timog ng lungsod. Sila ang mga inapo ng mga manggagawa ng espadang Tsing-ing. Tiyak na may alam silang clue. Kumusta na ang pagbabantay? Tama nga ang hinala ninyo. Nang ibigay namin ang clue, agad-agad na naghanap si Ye Qingyao ng lumang aklat. Ngayon, papunta na siya sa pamilyang Li sa timog ng lungsod. Sundan mo siya ng mabuti. Isagawa ang orihinal na plano. Huwag magkamali. Sige po.
Ina. Lagi mo kaming pinagpapayuhan na, ang pagmamadali ay malaking pagkakamali. Pero ngayon, ikaw mismo, ang nahulog sa bitag. Kaya ngayon, ipapakita ko sa'yo. Manong, sa Aliklan Ancestral Hall sa timog ng lungsod. Sige. Nalihis na po ang ruta ninyo. Hindi ito ang pupuntahan ko. Tingnan mo ng mabuti. Mali. Manong, para. Para na. Jayang Yunting, tulungan mo ako. Jayang Yunting, tulungan mo ako. Ina. Binigyan kita ng malaking dosis ng panghinang ng buto. Ang lugar na ito ay napaligiran na ng mga gwardya sa loob at labas. Kahit pa lumaki ka ng pakpak, hindi ka makakaalis dito. Ha. Salot. Ina. Hindi gaanong gumagana ang mga kamay at paa ko ngayon. Baka sakali, masugatan ko ang mukha mo, hindi maganda yun. Anong balak mo? Gusto ng iyong anak na kumuha ng dugo mula sa katawan mo, ina. Ha. Hindi ba't matagal nang gustong malaman ni ina ang paraan upang makabalik? Sasabihin ko na ngayon sa'yo. Ha. Mula sa tunay na batas, pamaba ang buhay ng libo-libo, upang tawirin ang mapanganib na ilog. Ang dugo ng Panginoon ang magpapabago, kaya kung hahanapin ang paraan upang tumawid sa panahon, kailangan ng dugo ng mga nakaraang may-ari ng espada. Kaya, hinuli mo ulit ako. Ina, ang sakit naman ng sinabi mo. Hindi naman ako hayop. Ano ang pinagkaiba mo sa hayop? Hindi mo makukuha ang Chenging Jian. Kahit patayin mo ako. Hindi ka rin makakabalik. Noon, wala talagang paraan. Pero, ngayon, ikaw ang minamahal ni Jiang Yunting. Mas madali na ngayon. Ha. Matagal ko nang nasaktan ang kanyang puso. Imposibleng isugal niya ang kanyang buhay. Para ibigay sa iyo ang espada. Oh, ganoon ba? Nasa akin ang Chen Yingjian. Pakawalan mo si Qin Yao. Huwag kang maglaro sa akin. Una, ay lapag mo ang Cheng Yingjian. Ayos ka lang ba? Tang. Ang peligroso nito. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Huwag na nating pag-usapan ito. Dadalhin kita pa uwi. Ako. Sa wakas, makakabalik na ako. Ha. Ano ang nangyayari? Ano? Nagtagumpay siya. Sa wakas, makakabalik na ako. Paumanhin. Kakagaling lang ng kidlat sa labas na wala ng kuryente. Inaayos na ngayon. Sandali lang, okay na. Ayos na. Gumagawa ba kayo ng pelikulang aksyon? Ang dami ninyong tao. Ako rin, nag-aral ako ng acting dati. May kailangan ba kayong tulong? Sabihin nyo lang sa akin, ha? Hindi pwede. Hindi maaaring mali ang talaan. Parang nababaliw na siya. Tara na tayo. Kung hindi ako makakabalik, lahat kayo ay mamamatay kasama ko. Ang
aking Chenging Jian. Laosi, mabigat ang kasalanan mo. Nararapat kang patayin. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Qingwen, Huwag mong galawin ang lolo ko. Hindi siya ang lolo mo. Hindi mo ba narinig kanina? Hindi, siya ang lolo ko. Ang lolo ko ay may sakit lang, kaya nagsasabi ng mga kalokohan. Hindi niya sinasadya, huwag mo siyang patayin. Ye Qingwen. Ako ang mali kanina. Luluhod ako para humingi ng tawad. Huwag mo siyang saktan, pakiusap, patawarin mo ang lolo ko. Laosi, wala kang tapang kahit na isang batang babae. Sige na, umalis na kayo. Lolo, uuwi na tayo. Kinyaw, kinyaw, kinyaw. Ginoong Jiang, sige nang, Ye ay uminom ng labis na gamot, dagdag pa ang pagkahimatay dahil sa matinding emosyon. Niresetahan na ng angkop na gamot, kung iinumin ayon sa takdang oras, walang malaking problema. Salamat sa pagod. Gising ka na. Gising ka na pala. May nararamdaman ka bang masama? Wala. Natakot ka noong mga sandaling iyon? Ako ang marangal na presidente ng Jiang Corporation. Paano ako matatakot sa ganitong simpleng sitwasyon? Bobo. Nagsabi ako ng mga salitang nakasakit sa'yo. Bakit mo pa rin piniling iligtas ako, sa kabila ng panganib? Dahil sa puso ko, may boses na laging nagsasabi sakin, ang mawala ka, ay mas masakit kaysa mawala ang buhay ko. Na pala. Tiningnan ko ang history book na dinala mo. Ang kasaysayan ng Great Feng Kingdom ay nagbago na. Ang dakilang kaharian ng Feng sa kasaysayan. Nang pumanaw ang inang reyna, at nawala ang emperador. Sumunod na umupo si Emperador Shan. Mula noon ang mga mamamayan ay namuhay ng mapayapa at masaya. Ng buhay na maunlad at matiwasay. Mabuti. Mabuti naman. Kung gayon, pwede bang hindi ka na umalis? Sa buong buhay ko, mamahalin kita. At aalagaan kita, manatili ka sa tabi ko. Okay. Hindi na ako aalis. Binibini, narito na ang tunay na panday. Sabihin mo, paano ba talaga makakabalik sa nakaraan ang Cheng Yingjian, upang makabalik sa nakaraan? Ayaw mong magsalita. Sige, putulin ang dila niya. Opo. Sasabihin ko, kailangan lang ng dugo ng mga nakaraang may-ari, at ng tunay na luha ng minamahal, makakabalik na sa nakaraan. Alamin mo, ang mga galaw ni na Jiang Yunting at Ye Qingwen, at agad na iulat sa akin. Ito na ang huling pagkakataon. Dapat tiyaking magtagumpay. Opo. Hinay-hinay lang. Malapit na ba? 2. 3. Wow, ang ganda. Anong gagawin mo? Inaanyayahan ko ang aking mahal na sumayaw. Ang kamay mo. Maaari po bang magtanong? Pakakasalan mo ba ako?
Ingat! Yunting, Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Walang nagutos sa akin. ikaw. Ikaw ay mula sa pamilya Chen. Ang pamilya Chen. Si fourth brother. Pababayaan kita ngayon. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan mo. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako sa dugo. Dadalhin kita ngayon para magpagamot. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kayong dalawa, walang makakaalis ngayon. Sugod. Anong gusto mong gawin? Sen Shini, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Huwag mong gagalawin ang mga tao ko. Babayaran mo ito ng 100 beses. Kayong dalawa, sugod. Mga walang kwenta. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Umalis ka. Ikaw, sasabihin ko sa'yo, panahon na ngayon ng batas. Anong magagawa mo sa akin? Alam mo palang panahon ng batas. Kanina hindi mo alam. Nais ko sanang patawarin kayo. Pero paulit-ulit kayong sumusubok sa aking hangganan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, ipapaalam ko sa'yo, kung ano ang ibig sabihin ng ganti sa ganti. Huwag kang. Ganito lang ang tapang mo. Hanggang ngayon, nag-aaral ka pa ng pagpatay? Ang batas ang nagligtas sa'yo. Maghintay ka na lang sa kulungan. King Wen, mag-ingat ka. Ina! Ngayon, nasa kamay ko na naman ito. Maliit. Gising ka na. Anong gusto mong gawin? Ina, ngayon, alam ko na talaga kung paano bumalik. Ano ang sinabi mo? Tama ang huling eksperimento. Bukod sa dugo mo, kulang pa ng isang bagay. Iyon ang tunay na luha ng isang nagmamahal. Anong gusto mong gawin? Huwag kang gumalaw. Kung gagalaw ka, papatayin ko siya. Jayang Yunting. Bilisan mo, tumawag ka ng pulis. Nababaliw na siya. Kung maglakas loob kang gumalaw, mamamatay siya. CJ. Sige, hindi ako gagalaw. Pakawalan mo siya. Kahit anong gusto mo, papayag ako. Gusto kong mamatay ka. Ha ha ha. Basta mamatay siya. Luluha si Ye Qingwen ng tunay na luha ng pag-ibig. Pagdating ng panahong iyon, makakabalik na ako. Ha 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 ha. Kung gayon, patayin mo ako. Kung mahal niya ako, iiyak din siya. Patayin mo ako. Hindi, Inang Reyna. Dadalhin pa kita pabalik sa dakilang kaharian ng Feng. Pagkat gusto kong mabuhay ng matagal, kailangan ko pa ang dugo mo. Si Jayang Yunting ay hindi kailanman naging tunay kong pag-ibig. Simulat sa pool, ginamit ko lang siya. Kahit mamatay siya, hindi ako iiyak. Jayang Yunting, naririnig mo ba? Simulat sa pool, ginamit lang kita. Hindi kita kailanman minahal. Umalis ka. Umalis ka. Mahal. Nangako ako sa'yo noon. Sa buhay na ito at sa susunod, gagamitin ko ang buhay ko para protektahan ka. Ngayong pagkakataong ito, hindi rin ako magsisinungaling. Sino ang asawa mo? Sasabihin ko sa'yo. Kung susundin mo ang utos ng matandang ito, hindi kita kailanman patatawarin sa buhay kong ito. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin. Alam ko ang tunay mong nararamdaman. May hangganan ng pasensya ko. Kung hindi ka pa magpapakamatay, papatayin ko siya. Kinyaw, sa susunod na buhay na lang tayo magkikita. Ingat! Huwag. Pwede na akong bumalik. Ha ha ha.
Yunting. Jiang Yunting. Huwag kang magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Huli na. Isang hakbang na lang ang kulang. Hindi. Sa buhay na ito, pumayag kang samahan ako at manatili sa mundong ito. Pumayag kang pakasalan ako. Masaya na ako. Jiang Yunting, kailangan pa nating magsagawa ng kasal. Kailangan pa nating magkaroon ng maraming anak. Hindi pa kita nasasabihan. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Mahal kita. Huwag kang umiyak. Ang ganda-ganda mo kapag nakangiti ka. Talagang napakaganda. Halika, yakap ulit. Jiang Yunting, ikaw ang pinakamahalagang tao sa puso ko. Nandito ako para sa'yo. Napakaswerte ko at nakilala kita. Ako ay talagang napakasaya. Jiang Yunting. Jiang Yunting. Jiang Yunting, gumising ka. Jiang Yunting. Huwag kang mamatay. Aking hardin ng mga peach blossom. Nandito na naman ba ako? Bumalik na kaya si Jiang Yunting? Jiang Yunting. Jiang Yunting, nasaan ka na? Lumabas ka. Lumabas ka na. Jiang Yunting. Hindi na kaya tayo magkikita pa? Jiang Yunting. Jiang Yunting. Hindi ka makapagsalita. Ikaw si Eunuch Jiang. Ilang beses ko na bang sinabi? Huwag mo akong tawaging Eunuch Jiang. Jiang Yunting. Akala ko hindi na kita makikita pa. Kahit 1,000 taon o 10,000 taon man ang lumipas, hindi na tayo maghihiwalay. Nakalimutan yung telebisyon. Kukunin na lang natin mamaya. Kung ang sarili ay nakalimutan, ibubuwis ang buhay para sa sangkatauhan. Luha ng tunay na pag-ibig, ang mga bituin sa langit ay mapapaikot.